the Lord. Hallelujah. Isang pinagpalang araw sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Magandang hapon. Pwedeng sabihin mo sa iyong katabi, magandang hapon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, ang Diyos ay mabuti. Amen. God is good. And all the time. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko pong magbasa ng kanyang mga salita dito sa Lucas chapter 18 verse 1. Sabi niya po rito, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Pagpalain po ang salita ng Diyos na nabasa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, niluluwalhati, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Lord, sa iyo pong pagkilos sa aming buhay, lalo na sa aming pong pananalangin. We know and we believe, O God, that you are answering God. You are God who is speaking, and you are the God of miracle, O God, who will bring forth breakthrough in our life, Lord. We thank you, O God, for your goodness, O God, this day. Teach us how to pray persistently. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Ang panalangin sa buhay ng isang Kristiyano ay katulad ng hangin. Na kapag ang panalangin ay hindi nagagawa ng isang Kristiyano, ang pananalangin siguradong mamawala ang kanyang, unti-unting mawawala ang kanyang pananampalataya. Unti-unting mawawala ang kanyang kasigasigan sa kanyang pananampalataya. At ang pananalangin, ito ay susi para sa katugunan ng panalangin. Sa katugunan ng mga matagal mo nang hinihiling. Ang panalangin ay tangan-tangan ng isang prayer warrior. Amen? Kung ikaw ay prayer warrior, dapat ikaw nga ay talagang nananalangin na at nananatili. Hindi lamang paminsan-minsan, hindi lamang minsan sa isang araw, kundi nagpapatuloy sa kabila ng mga challenges na nararanasan. Ang nais ko pong ipahayag ngayon sa gabi pong ito ay be persistent in praying. Be persistent in praying. Nais ng Diyos na tayo ay manalangin na nagpapatuloy. Hindi minsan lang, kundi nagpapatuloy. Sa isang Kristiyano, sa maraming nananalangin, tama po ba? Lahat tayo nananalangin. Lahat ng Kristiyano naturuan manalangin. Pero kukunti ang nananatili. Kapag meron ng mga challenge, nawawala na sa pananalangin. Lalo na kapag hindi nagkakaroon ng katuparan ang kanyang panalangin. Lalo na kapag walang answer. No? Nag-stop ng manalangin. Pero tinuruan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad kung papaano manalangin. Amen? Dito po sa ating pong nabasa sa Luke chapter 18, ito po yung kwento ng parable of the persistent widow. Ano po? At makikita po natin dito na sinabi niya sa parable na ito para ang layunin kung bakit binasa o kung bakit ito inilahad ng Panginoon sa kanila, ikwinento ng Diyos sa kanila ay upang turuan sila laging manalangin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, lagi ka dapat manalangin. Amen? Palagian dapat tayong manalangin kasi ito yung sinasabi po ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po ito kwento, kundi ito ay may sinasabi sa bawat mananampalataya na kinakailangan natin na manalangin palagi. So ano po ba ang ibig sabihin
ng persistent. Unang-una, sabi niya, it is the Spirit that keeps praying even when answers to our prayer, our petition are delayed. Patuloy pa rin tayong nananalangin kahit ang katugunan ng ating mga panalangin ay delay o nababalam. O matagal na ikaw nananalangin pero hindi pa rin tinutugon ng Diyos. Persistency is the key for us to receive yung mga katugunan ng panalangin natin. And sabi niya, when our heart is weary, kapag ang ating pong puso, ang ating isipan ay napapagod na para manalangin, para umasa sa Panginoon. Pero sinasabi ng Diyos, ang pagiging persistent, palagi ang manalangin kahit ang puso mo ay parang ayaw ng manalangin. Kahit wala na sa kalooban mong manalangin, pero sabi niya, ang persistent ay nagpapatuloy sa kabila ng ating nararamdaman. And when opposition rise against us, ang sabi niya, ang pagiging persistent sa ating pananalangin, kahit may opposition, kahit nananalangin ka, pero habang nananalangin ka, lalo pang umiigting ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Ang sinasabi ng Panginoon, dapat lagi ka pa ring manalangin sa kabila ng. Okay? Ibig sabihin nito, katulad sa tinuturo ng Panginoong Jesucristo, persistent believers praise even where there are delays. Ang isang mananampalataya na palagi na persistent, nagpapatuloy, masugib, no? Nananalangin kahit may delay. May panalangin ka ba, kapatid, na hindi pa tinutugon ng Diyos? Amen? Siguro hindi lang naman ako yung may panalangin na hindi pa tinutugon. Lahat tayo meron. Tama po ba? Amen? Kaya nga sabi niya rito, sa verse 5, bibigyan ko ng katarungan ang babaeng ito para hindi niya ako gambalain ulit. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po kasi yung, kung babalikan natin yung kwento ng parable of the persistent widow, merong, sabi niya, na merong isang widow na humihingi ng katarungan. At itong widow na ito ay walang kakayanan para makamtan yung katarungan na yon. At yung hukom ay talagang wicked. Masama at hindi niya kinikilala ang tao at hindi niya rin kinikilala ang Diyos. Ganun siya kaliko, ganun siya kasama. At merong isang persistent widow na laging hinihingi yung katarungan. Lagi siyang pumupunta, balik ng balik, umaga, susunod na umaga uli, araw-araw, inaaraw-araw niya ng pagbalik-balik doon sa hukom para hilingin ang kanyang katugunan doon sa kanyang kaso. No po? At dito sa verse 5, sabi niyang ganon, yet because this widow continues to bother me, dahil nakalitan na ako sa kanya, sabi niyang ganon, I will give her justice and legal protection. Ibig sabihin, kung ati pong didili-dilihin, kapatid, na kapag pabalik-balik ka sa harapan ng Panginoon, hinihingi yung ating mga katugunan sa ating mga panalangin, sabi niyang ganon, you keep on coming back to God, asking, ibibigay ng Lord. Kasi siya yung Panginoon natin na mabuti. Siya yung Diyos natin na mapagkanlinga sa atin, mapagbiyaya sa atin, hindi katulad ng masamang hukom na ito na hindi niya ibibigay, pero sa kabila ng pabalik-balik na yung widow na ito, ipinagkaloob niya. Nakulitan kasi siya. So kapatid, ang tanong, gaano ka kukulit para hilingin sa Diyos ang mga dinadalangin mo? Ang mga
inaasam-asam mo. Yung iba sa atin is, minsan lang, pinag-pray ko na yan, okay na. Pinag-pray ko na yan, isang buwan ko nang pinagpe-pray yan, nawalan na ako ng gana. Kaya nag-stop na. Maraming nagpe-pray, maraming naghahangad ng katugunan, ng miracle, ng kagalingan, ng promotion, ng blessing, pero kukunti ang nananatiling nananalangin. Sabi niya po dito, example kay Daniel. Si Daniel, sabi niya dito sa Daniel chapter 10 verse 12 to 13, makita po natin dito na humingi si Daniel, nanalangin si Daniel, at sa pananalangin ni Daniel ay tumugon ang Lord. Pero yung pinadala ng anghel ng Panginoon na dadalhin sa kanya yung katugunan ng panalangin niya ay merong isang hadlang. Isang gawa ng kaaway o evil work of Satan para hadlangan yung katugunan ng panalangin ni Daniel. Ano po? Kaya yung kaagad-agaran na ibibigay ng ganon, nabalam ito in 20 days bago nakarating yung katugunan ng panalangin. Pero si Daniel, nagpapatuloy manalangin. Sa kabila ng delay, nagpapatuloy siyang nananalangin. Gaano na ba katagal yung delay ng prayer mo? Gaano ka na ba katagal nananalangin para sa isang bagay? Nagtatagal ba ito ng isang taon na ba na nagtatagal? O ilang taon na? Patuloy mo pa rin ipanalangin. Dahil ang delay hindi nangangahulugan na ito ay ayaw ng Diyos. Because God is stretching our faith. Because God is purifying our heart's desire. Ang Diyos ay meron siyang ginagawa sa buhay natin. When there is a delay, God is working in our life. He is molding us. He is shaping us. Even the motives of our heart. Ito ay hinuhubog ng Diyos. Hindi niya minto, hindi niya sinasadya ito, pero ito ay niluloob ng Diyos upang sa ganon mahubog ang pananampalataya mo. Para hindi ka umasa sa sarili mong kakayanan, para hindi ka sumasa sa tao, kundi umasa ka sa Diyos. Upang matuto kang kumapit sa Kanya kaysa doon sa timing mo. Amen? Because God has a perfect timing. Amen? Yung delay niya, hindi ibig sabihin na wala sa timing si Lord. Amen? Ang delay na yon, it is a perfect timing for us to be molded and prepared to receive what we are asking for. Pangalawa, na makikita po natin dito, persistent believer. Who is the persistent believer here? Amen. Ang bawat isa sa atin ay nananatili, nagtsatsaga, nagpapatuloy, nananalangin. Sabi niya, nananalangin even we don't feel to pray. Na kahit wala sa loob na natin, wala ka ng gana na manalangin, pero pinagpapatuloy ka pa rin manalangin. Sa kabila ng nararamdaman mo, sa kabila ng wala kang nakikita, sa kabila ng wala ka ng gana, you continue to pray. Wala ka na bang ganang kapatid na ipanalangin yung mga bagay na hinihingi mo sa Diyos? Kung ganito ang alalagayan mo, continue to pray. Be persistent. Sabi mo sa iyong katabi, be persistent. Amen? Be persistent, magtiyaga ka. Maging masugib ka, nananalangin sa Panginoon, nananatili, nagpapatuloy, hindi humihinto. Amen? Sabi niya sa verse 3, sa bayan ding yon ay may isang byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi. Sabi niya, she kept coming to him.
patuloy siyang bumabalik doon sa hukom. And saying, give me justice and legal protection for my adversary. Ibig sabihin, kapatid, dumarating tayo sa punto na katulad ng widow na ito, kapag yung parang wala ka ng pag-asa na makamtan yon dahil wicked ito, parang ayaw mo nang pumunta doon sa hukom na yon. Naranasan mo na ba mag-follow up ng papel sa gobyerno? Pag may hinihingi ka sa gobyerno, pababalikin ka ng pababalikin, hanggang magsawa ka, hanggang hindi ka na magpapakita sa kanila. Ayun po ang katotohanan sa mundong ito. Pero siya, this persistent widow, sabi niya, kahit wala ng pag-asa, kahit nakikita niya yung hukom, na may kasamaan sa kanya at hindi niya ito, wala siyang kakayanan para ibigay ito dahil sobra niyang sama. Pero ang Lord natin na nasa langit, siya'y mapagbiyaya. Siya yung Diyos na maawain, mahabagin, para hindi ibigay yung maganda para sa atin. Wala pong ibang hinangad ang Diyos sa bawat isa sa atin, kundi mapabuti ang kalalagayan natin. Amen? Kung bakit mo hinihingi yung mga bagay yun, na yun dahil meron kang gusto na magandang mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Kaya inihingi mo ito na makamtan mo ito. Pero ganun, kung gaano ka naghahangad ng mabuti para sa iyo, ganun din ang Diyos. Higit pa siya na naghahangad ng mabuti para sa iyo, kapatid. Pero ang Diyos may ginagawa habang tayo ay nananalangin, nagpapatuloy. Kaya kapatid, keep on coming back to God. Keep on coming back to God. Dahil sa lahat ng mga, kahit parang wala na sa loob mo, may kalungkutan man, dahil kapag lalo pang tumitindi yung mga pangyayari sa buhay mo sa kabila ng pananalangin mo, kapatid, di ba mawawalan ka ng loob? Baka yung katulad sa persistent widow na ito, baka nag-iiyak na ito sa bahay. Bakit ganitong hukom na ito? Hindi man maibigay sa akin, pero sa kabila ng kanyang nararamdaman na parang wala ng pag-asa, sa kabila ng wala na siyang kagustuhan pang bumalik, pero bumabalik siya. Kapatid, ano nararamdaman mo ngayon para sa isang panalangin mo? Yung puso mo ba ngayon ay nalulungkot dahil hindi pa binibigay ito ng Lord? Yung puso mo ba ngayon ay ayaw ng manalangin dahil naiinis ka na? O nagagalit ka na? O anumang nararamdaman mo na parang ayaw mo ng manalangin dahil wala ka namang nahihita? Wala ka namang napapala? Pero keep on coming back to God. Because our God is a God who is merciful and gracious. Amen? Katulad ni Jesus. Si Jesus, doon sa Garden of Gethsemane, when He was praying in the Garden of Gethsemane, remember that? No? Halos tumulo na. Yung pawis niya, dugo nang lalabas. Dahil sa sobrang tindi ng kanyang panalangin. Dahil nakikita niya ang kanyang sasapitin. Lord, take this cup away from me. Lord, sana kung ang sarong ito may bang lumampas sa akin. Pero patuloy siyang nananalangin. Hindi tutulog-tulog. Yung mga alagad tutulog-tulog Amen? Kaya dapat kapag nananalangin, kapatid, huwag kang tutulog-tulog. Amen? Bagkus, yung sa iyong paglapit nandoon ang iyong pananampalataya, hinihiling, nagtitiwala, nananatili kang hinihingi yung mga bagay na ikagaganda at ikabubuti ng buhay mo. Pangatlo, persistent believer wrestle until the breakthrough comes. Persistent believer wrestle until the breakthrough comes. Hanggat hindi pa dumarating ang iyong breakthrough, nananatili kang nakikipagbuno,
nakikipagbuno, nakikipag-agawan, Lord, akin to. Paano tayo manalangin? May force ba? How do we pray? Na kapag hindi mo na-feel, lulugo-lugo ka na, parang ayaw mo na masambit. Pero yung persistent, Lord, akin to. Lord, akin to. Ibibigay mo sa akin to. Naniniwala ako that you will give me this, and this, and this. At sabi niya dito in verse 3, she kept coming to him and saying, give me justice and legal protection for my adversary. Tingnan natin yung salita niya. She kept coming to him, saying. Yun yung susi, saying. Yung persistent at nakikipagbuno para sa kanyang breakthrough, he continued to speak. He continued to claim yung para sa kanya. How do you claim? Ng pangako ng Diyos, kapatid. When you pray, claim the Word of God. Declare the Word of God. When you pray, ipaalala mo sa Kanya yung Kanyang mga pangako. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, angkinin mo yun. Because ibinagkalooban tayo, ang bawat isa sa atin, ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, bilang anak ng Diyos, you can claim yung para sa iyo. Amen po ba? At yung para sa atin, yung Kanyang mga pangako. This is what His promise. At ang pangako niya, tutuparin niya sa bawat isa sa atin. Continue to say, continue to declare, continue to use your mouth and declare what. Sabi niya, kung ano daw yung ating dinideklara, it shall establish. Whatever na sinasabi natin, ito ay mangyayari. At sabi niya ganon, anuman yung aking naririnig na kanilang pinag-uusapan, ito ay aking diringgin, sabi ng Diyos. Amen? Di ba magandang balita yon? Na kung anuman yung lumalabas sa bibig mo, sinasambit mo, inaangkin mo ang kanyang mga salita, gagawin ng Diyos. Si Jacob, dumating sa punto na nakipagbuno siya sa Diyos. Amen? In Genesis chapter 2, verse 26, makita po natin dyan na darating na ang umaga pero hindi niya pa rin binibitawan yung anghel ng Panginoon. Nakipagbuno siya. At sabi niya gano'n, hindi kita bibitawan. Sabi niya nung anghel ng Panginoon, sabi niya, bitawan mo na ako. Mag-uumaga na. Pero hindi niya pa rin binitawan. Sabi niya gano'n, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinapagpala. Yung prayer mo, yun yung pagpapala mo, kapatid. Hindi mo bibitawan o tatalikod ka man lang doon sa mga bagay na ipinapanalangin mo hanggat hindi ito nagkakaroon ng katuparan. Amen? Patuloy kang manalangin sa Panginoon at kunin yung para sa iyo. Amen? Huwag mong bitawan, kapatid. May mga bagay tayo na dahil napanalangin mo na o nagsawa ka na o dumating na sa mahabang panahon na pananalangin pero binitawan mo na. Sayang. Baka nandiriyan na sa susunod na araw, darating na, pero dahil huminto ka, hindi mo natanggap. Persistent believer wrestle. Paano ka makipagbuno? Walang bitawan yan, kapatid. Grappling eh. Amen? Sino nakapanood na ng grappling? Siguro lahat naman tayo nakakapanood na yun. Pag hindi mo binitawan yung kalaban mo, matindi yung pagkapit mo, sila nang tumatapik eh. Kapatid, wag mong bitawan yung para sa'yo. Continue to declare, continue to pray, continue to ask what He has promised to you. And last, persistent believer prays even God seems silent. Yung dumating na ba sa punto na yun na ang tindi mo manalangin, umpisa pa lang, grabe ka manalangin, pangalawang araw, ganun pa rin. Dumating isang linggo, dumating ang dalawang linggo, ganun talagang ang tindi mo manalangin. Dumating isang buwan, isang taon, pero parang walang nangyayari.
Parang nakikita mo na natutulog ba ang Diyos? Pero ang Diyos hindi natutulog, kapatid. Paano kapag nandoon, walang katugunan, ni wala kang makitang liwanag para sa panalangin mo, kapatid? Tingnan natin yung verse 4. Sabi niya, for a time, he would not. For a time, he would not. Yung itong wicked judge na ito, sabi niya ganon, darating yung time talaga na hindi niya ibinigay. So, ito yung pagpapakita na merong time talaga na may mga bagay na hindi binibigay. Na parang, nakapause for a while. Silent ang Panginoon kahit ikaw ay panalangin ng panalangin sa Kanya, pero silent siya. Pero sabi niya, but later, he would said to himself, even though I do not fear God, nor respect man, binigay niya yung katarungan dito sa persistent widow. Si Job, sabi niya ganon, dito sa Job chapter 13 verse 15, sabi niya, kahit patayin ako, kahit mamatay ako, I continue to trust Him. How do you trust God? Doon sa panalangin mo, kapatid. Papaano mo pinagkakatiwala yung mga bagay sa Diyos? Even there is disappointment, even there is the discouragement. Amen? Lahat tayo humaharap sa ganon. Kasi maasa ka pero wala. At patuloy ka pa na di-discourage dahil meron pang lumalala pa yung kondisyon. Continue to pray. If you are a persistent believer, even God is silent, you will continue to pray. Katulad ni Job, patuloy na pinagkakatiwala sa Kanya yung mga bagay-bagay. Amen? And conclusion, ang sabi niya nga dito sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and keep on asking. Humingi ka at patuloy kang humingi. And it will be given to you. Seek and keep on seeking. And you will find, knock and keep on knocking, and the door will be open to you. Patuloy kang kumatok, kapatid, sa pintuan ng pagpapala. Paano ka tumitingin sa iyong inaasahan sa Panginoon? Patuloy kang kumatok, patuloy kang humingi. Magpatuloy sa pananalangin. Hindi for a moment, but you will continue to fight a good fight of faith and claim what is for you as a children of God. And in conclusion, don't stop praying, be persistent. Sabi mo nga sa katabi mo, don't stop praying, be persistent. Sabi niya, persistent prayer breaks resistance. Persistent prayer breaks resistance. Ang pananalangin na nagpapatuloy sa Panginoon, anuman ang hadlang, anuman ang mga bagay na nagre-resist para matanggap mo yung para sa iyo, sabi niya ganoon, babasagin ito ng isang nananalangin na nagpapatuloy, na makulit, na lumalapit sa Panginoon at hinihingi yung para sa Kanya. Hindi ito yung paulit-ulit na panalangin, kundi ito yung panalangin na may pananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon na ang Diyos kikilos, na ang Diyos ay magpapala, ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah.